Mabuhay! Welcome to Bonjour Universe. Ngayon, pag-aralan natin ang French adjectives or les adjectifs. Ang adjective in French ay katulad lang din sa English. Ito'y nagde-describe ng tao, bagay, lugar, or idea. Pero sa French, ang adjectives must agree with the gender or and number. So, either masculine or feminine, kung singular or plural ba yung noun na dinedescribe niya. So, for example, a big house, une grande maison. Bakit siya grand? Dahil ang maison ay feminine and it's singular. So, wala siyang S or other way para mabasa natin siya in a plural form. So, this one, a big dog. Dog will be masculine. Big for the masculine dog will be grand. See the difference? Kapag ka feminine is with letter E. Kapag ka naman masculine, we don't have to add the letter E. So, ang grand chien. Hindi siya binibigkas katulad nung sa feminine na grand. Okay. So, pag-usapan pa natin ang masculine at feminine. So, this is one of the basic rule. Most adjectives add E to make them feminine. So, for example, grand, grand, petit, petite, content, content, which means masaya. Fatigué, fatigué, pagod. So, example sentences, we will be using the content. Il est content. Masaya siya. Kapag lalaki, content. But if it's feminine, we will add E. Elle est contente. So, bibigkasin na siya. For plural naman, ang basic rule natin, it would be add S, pero hindi natin siya bibigkasin. For example, grand, grand, grande, grande. Les chiens sont grands. Malalaki ang mga aso. Dahil ang chien is masculine plural. Ngayon, les filles sont contentes. Les filles sont contentes. Masasayang mga babae. So, babae, which is feminine, with the S, it would be plural. Kaya naglagay din tayo ng ES. Bakit ES, hindi lang S? Kasi, pag feminine, yung basic rule natin is nag-add ng E. To make it plural, we add S. Kapag sa lalaki, we don't need to add the letter E or for masculine. Now, ang adjectives, meron ding hindi nagfo-follow ng simple rule or the basic rule. For example, this one, use. Happy, heureux, for masculine, for feminine, heureuse. The S sound will be letter Z dahil ang basic rule kapag ka ang letter S ay napapagitnaan ng vowel, ang magiging sound, okay, will be Z. So, this one, sérieux, sérieuse. Serious. Ang if ay magiging IV. Same lang din siya sa English. Sportive, sportive, which means sporty. Creative, creative. Creative. Ngayon, pag-usapan natin saan ba nilalagay ang mga adjectives. Normally, or kadalasan, after siya ng noun.
So, example, une maison blanche, white house. Un chat noir, black cat. Pero, tandaan na merong mga adjectives na nilalagay before ng noun. So, meron tayong mnemonics, which is yung bangs. We call it the beauty, age, number, goodness, size. So, kapag dinidescribe niya yung beauty, age, number, goodness, or size, sa unahan niyo siya ilalagay. It would be before the noun. For example, une belle voiture. Voiture is the car, and voiture is feminine, so we use belle. A beautiful car. Nauna siya dito. Next, we have a small boy. So, small, pasok siya sa size. Okay? Sa ating mnemonics na bangs. Un petit garçon. So, again, kapag pasok siya sa banks na mnemonics or the banks rule, beauty, age, number, goodness, and size, ang adjectives ay ilalagay mo siya before the noun. Ano-ano pa ba yung mga examples ng adjectives na pasok sa banks? For example, beau, belle, beautiful, jeune, young, vieux, vieille, old, bon, bonne, good, mauvais, mauvaise, mauvaise, bad, grand, grande, big, petit, petite, small. So, dahil ang French ay maraming exceptions, magdadagdag pa tayo. So, merong mga adjectives na pwede mong ilagay before and after the noun. For example, ancien. So, magbigay tayo ng sentence. Un ancien ami. And kapag nilagay naman natin itong adjective na to after the noun, un ami ancien. Okay. So, this one, makikita nyo na maiiba yung meaning ng sentence. Okay? For the first one, it would be the former friend. The next one would be the old friend. Next example, prop. So this one, ma voiture est propre. Oops. Okay. Prop. Okay. Next sentence. Gawin nating je ma oops. Je ma propre voiture. Okay. So this one, yung prop is after siya nung noun. But this one is before the noun na dinidescribe niya. Okay. May iba yung meaning nito dahil this one
Ma voiture est propre. Voiture is the car. My car is clean. But j'ai ma propre voiture, it would be own. It means sa akin. So, importante din talaga kung saan nilalagay yung adjective. And kung ano ba yung gusto nyong i-mean sa sinasabi nyo. Next, we also have, for example, gra. Okay? Another one. Cet homme est gras. Okay? C'est un grand homme. This one. Mag-iiba din yung meaning nung dalawa pag nilagay mo siya before and after. Cet homme est grand. Ibig sabihin, yung lalaki daw is matangkad. While this one, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Ibig sabihin, yung lalaki daw is a great guy. So, iyon, napaka-importante kung saan natin nilalagay yung bawat adjective. Kung ano ba yung ibig nating sabihin. So, that's it. Don't forget yung mga basic rules kapag ka masculine and feminine. Masculine, you don't have to add the letter E, but sa feminine, you can. And sometimes, nag-change yung spelling just like in English. Katulad nung if, magiging if, the magiging us kapag feminine. Also, we have for the plural, we will add the S and the Banks rule or the mnemonics Banks. Beauty, age, number, gen, goodness, gender, goodness, and size. So always remember, gender, yung plural or singular, yung Banks rule, yung mga exceptions, lagi niyo siyang tandaan para mas maitama nyo yung pagsusulat nyo or pag-create nyo ng sentences in French nagpaggamit ng adjective. So that's it. I hope you enjoyed this video, learned something new, and see you on the next one. Don't forget, take one bonjour at a time. Bye!